Mga kababayan ko, we just had our we just had our meeting, katapos lang namin, and I'd like to report to you that detox centered primarily on COVID and what is there for the Filipinos to hope for. Then we had the barn problem, transfer ng Cotabato to Marn, and of course, criminality. First is sa COVID. Sabi ni Secretary Doke, kung talagang if we go by the rules, lahat-lahat na, it will be on April. I just had a talk with the ambassador of Russia, the outgoing, and we had a serious one-on-one talk, and they said that Russia is coming in. Meron lang siguro tinatapos. And they want to establish here, gagawa sila ng planta, pharmaceutical naman. And ang vaccine papasok rin sila. Para sa akin, it's either China o Russia, okay na ako. Wala akong, sabi nila, ang Pfizer, Moderna, yung Western US, okay rin yan. Kasi may proseso nga eh. They're using the same protocol in arriving at a certain finding sa COVID, using the same germ, using the same, so wala nang iba. So magsasabi, lusot yung iba, unless there is really a faulty procedure. Pero kung na-inject na sa mga tao at nabigyan naman ng protection, ang lalakas na ng loob eh, kasi may ano na, pwede na. But this I can assure you, again, na nakahanap na ako ng pera. I have the money already for the vaccine. But kahanap pa ako ng maraming pera because, you know, there are now 130 million Filipinos. And to me, ideally, all should have the vaccine. Without exception. Lahat. Para meron kayong lifetime. Session resumed. Whatever, but it can Mr. provide Speaker. immunity. Panglaban ho, yung body, yung armor mo, yung sundalo mo sa katawan mo, malabanan siya. And that is how the vaccine works. Again, mauna ang mga mahirap na walang pera, hindi makabayad. Ang listahan, yung doon sa pangtawid, yung giving the help, the assistance, giving the help, the assistance of monetary sa mga tao. May listahan yan. Yun ang sundin. Then pagkatapos to the public. But para walang taguan, I want my soldiers, pati yung security forces ng bayan, mauna rin kasabay ng first batch kasi kailangan ko ng mga sundalo at police na ready, healthy at walang COVID. And they are really vital to the security of the state, for which reason they should be the first also. Tayo, kami mga civilian, pwede tayong may last. Pero kung mag-offer, ako naghihintay, ako tawagin ako ng China or Russia, I'd be glad to open up my sleeves and sige. Kasi may kumpiyansa nga ako. So those of you are asking me,
kung safe ba itong China. Well, I can say that China is a modern country and it has all the wherewithals to make its country whose integrity is fully protected by its achievement. And second, ang peace and order, hindi na masyado yan. Kausapin ko lang si Secretary Anyo pagkatapos nito. Tapos yung, wala naman siguro, hindi na importante yung iba. Do not forget 8888. There's anything that you would like to complain about? If there's anything, ito lang, itong mga contractor, the first whiff, makaamoy ka lang na hinihingian ka. Dito sa DPWH, malakas yan dyan. Projects, yung mga project engineers yan dyan lahat, road right of way. Grabe ang corruption dyan. Walang construction na uumpisa dito na walang transaction. Meron yan. If Congress would want really to know ang mga project ng DPWH, meron talaga yan para sa give. Hindi ko alam kung sino. There are so many officials lined up in the bureaucratic maze. So, hindi ko malang kung sino dyan. Pati yung sa medicina and all. Ang labanan lang dito ngayon is yung droga. The policy remains. Wala akong iniiba. Basta ako, pagka sinira mo ang Pilipinas, ang bayan ko, papatayin kita. Yan sa human rights, paulit-ulit akong sinasabi. At sinasabi ko sa iyo, kayo mga durugista, aabutin talaga kayo ng swerte ninyo. You know, hinihingi mo para kang suicide. If you commit suicide, bakit ako ang mademanda? Ngayon, kung papasok ka sa droga, gusto mo mag-suicide, kung mabaril ka ng police dyan, pati militar, bakit ba ako sisihin na gusto mo mag-suicide? Ginusto mo pumasok ka ng droga, that is suicide. Diba? Yan ang simple dyan. Ngayon, kung gusto mo mag-suicide, i-demanda yung police, i-demanda mo yung military, i-demanda mo ako sa klase yan. Paano ang pagka-presidente ko maging inutil ako? Kasi ang droga, every day, for God's sake, every day, may droga araw-araw na huli, maabot ng million per million yan, every day. So, I expect itong na droga na nahuli, the big hole, ayaw kong makakita ng bodega na may putang inang droga. As I have said, I would direct my Secretary of Justice Secretary Guevara, to talk to the Supreme Court na magkuha na ng sample, random. Kung nandyan, ang inquest fiscal magkuha ng sample, basket anong direction gusto niya. Tapos may test dyan mismo, test na kaagad. And if it is confirmed 3 times, hindi lang isa, 3 times. Pag 3 times, sunugin na kaagad, ang yung samples na nakuha, na na-certify ng fiscal, yun na yung ebidensya sa korte. Kasi pag hindi, ang droga, ninanakaw, na nirecycle,
Pabalik-balik na lang tayo sa putang inang to, walang katapusan. So, this has to end. Everything has an end. You want to end your life, you want to commit suicide, and you have to also help me end this. It's a Malay thing. Parang lagnat na naluya ang bayan natin. So yan ang mensahe ko. At huwag mo akong taktakutin yung human rights. Hindi ako natatakot niya. Useless na. Sino papublish kayo? Ako? Kaya sabihin ko sa mga tao, huwag na kayo magbasa. Hindi ako natatakot dyan. Ano sinasabi nila? Tama. Kung i-publish nila ng ilang libro dyan, tama. Tama ang ginagawa ninyo. Kasi yun ang trabaho ninyo. Magkapera kayo, bayaran kayo, yan ang trabaho mo. Ako, iba ang trabaho ko. I protect the people. You might say you protect public interest. For what? For destroying the Filipino? Kalukuhan.